Bakit ako nandito? Anong ginawa mo sa akin? Ako nga pala si Eloisa. Meron akong nakilala mula sa FB. Matagal kaming naging magka-chat dahil nga gusto ko talaga ng libangan habang nagpapaantok ako. Siya naman ang nakita ko. Si Jomer na moreno siya. Di naman kagwapuhan. Sa totoo lang, di ko siya type. Ayaw na ayaw ko kapag binabanggit niya na gusto niyang manligaw sa akin. Sinasabi ko sa kanya ay maghanap na lang siya ng iba. Kasi kailanman, hindi ko siya magugustuhan. Talagang ganun lang ako mag-entertain ng mga kausap sa chat. Sinabi ko sa kanya, Jomer, huwag mo na sanang bigyan ng kung anumang dahilan ng pag-convo natin. Kasi hindi naman sa pagmamaliit sa'yo, ayaw ko talaga ng katulad mo. Mataas ang pangarap ko sa lalaki na manligaw sa akin. Tatapatin na kita. Gusto ko ang manliligaw ko, doktor, seaman, o kaya naman engineer. Ikaw, tambay ka sa kanto. Anong ihaharap mo sa mga magulang ko? Sakali man na maging tayo, alam mo naman na mataas din ang pangarap nila sa akin. Pangarap nila na makapangasawa ko ng maunlad ang buhay. Grabe ka naman, Eloisa. Ang sakit mo naman magsalita dyan, ha? Tugon ni Jomer. Tsaka Jomer, ang layo ng lugar niyo sa amin. Dito sa pagkakataon na makilala si Jomer. At ang kanyang identity ay itago na lang natin. Di ko nababanggitin ang mga personal information niya. Para na rin sa seguridad ko, baka kasi balikan niya ako kung sakali mang napanood niya ang video na to. Natatakot na rin ako sa mga gagawin niya. Kung magkikita pa kaming muli ay hindi ko nakakayanin dahil nauubos na talaga ako. Napakarami niyang ginawa ng di ko napansin. Ganito nagsimula ang panggagayuma sa akin ni Jomer. May pagkakataon na nag-video call kami at kinukulit niya ako. Manliligaw daw siya. Ayaw na ayaw ko talaga. Nagustuhan ko lang naman siya dahil sa profile picture niya na nakatalikod. Ang lapad kasi ng likod na may konting mukha. Tuwing nag-video call kami, may suot siyang kwintas na may korteng mata. Na ang kwintas na iyon ay nasa may dibdib niya. Pag sa kanya lang ako nakatingin, ayos lang naman. Normal lang ang pag-uusap namin. Pero pag napasulyap na ako sa kwintas niya, di ko na alam ang ginagawa ko. Minsan, naaalimpungatan ako. Nakatapat na sa kamera ang iniingatan ko at nilalaro ko ito dahil inuutusan niya ako. Pero di ko alam na ginagawa ko yon sa harap niya sa mga oras na yon. Hanggang sa paulit-ulit kaming ganon kapag magkausap. Di ako mapalagay sa mga nangyayari sa akin dahil parang kakaiba na. Sa mga sumunod pa na araw ay araw-araw ko na siyang hinahanap. Maya't maya ay gusto ko siyang i-video call hanggang sa inutusan niya akong magpadala ng personal na gamit ko sa padalahan ng mga gamit. At napunta nga yun sa kanya. Simula nang mapunta sa kanya, yung gamit ko na yon ay may kung anong kumokontrol na sa akin na bawat kilos ko ay may nag-uutos. Walang nakakapansin sa akin dahil mag-isa lang ako sa tinutuluyan ko. Wala akong kasama sa kwarto ko. Gabi-gabi din naka-under na lang ako. Kinakalikot ko ang ano ko sa harap ng kamera. Tuwang-tuwa siya. Yun lang ang natatandaan ko kapag ka-video call ko siya. Minsan pa nga kapag naliligo siya ay sumasabay ako. Sa utos niya na rin mismo na maligo na kami. At habang naliligo ay pinapaikot ko ang camera ng phone ko sa lahat ng parte. Yun ang unang epekto ng panggagayuman niya sa akin. Sumunod pa ay lumala ng lumala at eto na ang kalbaryo na sinapit ko sa kanya. Para na akong robot na kinukontrol ng remote. Tandang-tanda ko ang ginagawa ko pero di ko kayang kontrolin ang sarili ko. Nagayos ako ng mga gamit ko, isinilid ko sa isang bag. Ayun, sa utos niya, galing sa video call namin. Pagkatapos ko mag-impake, ay inutusan niya na akong lumabas ng tinutuluyan ko habang naka-video call kami.
Tumiretso ako sa terminal ng bus at sumakay. Walang patid na video call ang gusto niya. Pero di inaasahan ay nawawala-wala ang signal sa bus. At pag napuputol ang call niya, ay pagod naman ako. Sobrang antok na hindi ko maipaliwanag na pakiramdam. Yung pakiramdam na itutuloy mo na lang at wala ka nang mapansin sa paligid mo. Siguro tansyado niya ang oras. Kaya nung malapit na sa terminal ay muli siyang nag-video call. Sinagot ko at itinuro niya ang direksyon para sumakay ng barko. Napunta na pala ako sa sakay ng mga barko at sumakay na ako ng walang alinlangan. Kahit na di ko alam ang pupuntahan ko, basta ginaguide niya ako. Tuwang-tuwa ako sa mga oras na yon dahil nagagawa ko ng umalis-alis at sumakay ng barko. Pero sa kabila pala noon ay may nagko-control sa akin. Kaya ko nagawa yon. Nang di niya pa ako ginagayuma, mas pinipili ko lang talaga na mag-stay lang sa room ko kaysa lumabas-labas. Mas gusto ko ang room kaysa mga usok at ingay ng sasakyan. Nag-iba ang lahat ng yon dahil sa gayuma niya. At bumabiyahe nga ako ng mahigit 24 hour and 4 days sa barko. Napakatagal na nun, pero naging simple lang sa akin. Ang naka-mindset na kasi sa akin ay mahalaga. Ang naka-mindset na kasi sa akin may mahalaga akong pupuntahan na hindi ako dapat malate. Yun ang nakatatak sa isip ko. Nakiki-charge na lang ako sa barko dahil tawag siya ng tawag. Para bang nakaprogram na hindi dapat maputol ang tawag at kapag napuputol ang tawag ay inaantok ako ng malala. Matinding pagod kaya tulog agad kapag di siya kausap. At natapos ko nga ang halos 5 days na pagbiyahe ko. Pagbaba ko ng barko, naninibago ako sa lugar. Wala akong kaida-ideya sa lugar. Kinuha ko ang cellphone ko at doon ko na kinontak sila mama at papa. Ma, nasaan na ako? May barko sa katabi ko at may malawak na dagat sa paligid ko. Di ko napansin na nawala pala saglit ang gayuma niya dahil sa tagal ng pagkakatulog ko. Pero nang buksan ko ang data ko, biglang pumasok ang video call ni Jomar. O, nandyan ka na pala, Eloisa. Palapit na ako. Muli kong nasulyapan ang kwintas niya, kaya gumana na naman ang panggagayuman niya sa akin. Malapit na daw siya at mag-aantay lang ako nang may paparating na isang lalaki. Maitim talaga. Kala ko moreno pero parang black American ang itsura niya. Nanggigitata sa sikat ng araw at sobrang laki niya. Kaya pala malapad ang likod dahil parang Amerikano na 7 feet ang tangkad. Kapre ba ang kaharap ko? Hindi ko maipaliwanag. Saka wala siyang sasakyang dala. Maglalakad lang daw kami at malapit na. Naglakad kami na para bang ang lansa-lansa niya. Para siyang nagpahid ng pinagkatayan ng manok. Walang-wala at hindi match sa ganda ko. Ako ay yung tipo ng babae na hindi nasisikatan ng araw at nakakulong lang sa kwarto habang punong-puno ng supply ang katawan ng iba't ibang pangpaganda. Dumating kami sa bahay niya at pagdating namin ay mag-isa lang siya. Nakakadena ang pintuan niya. Pagbukas niya pa lang ay nakakatakot na. Ang kalansing ng kadena at ang aso niya ay panay ungol. Di ako natatakot kasi nasa gayuman niya pa ako. Pagpasok ko, nawala na lang ako sa ulirat ko at pagmulat ko, di ko napansin na tinatanggal niya na pala lahat. Tuloy-tuloy siya sa ginagawa niya. Hindi ako nagreklamo, hindi ako makasigaw. Pinagmasdan ko lang ang lahat ng ginagawa niya. Nakatulala lang ako. Nagulat ako sa ginawa niya pero walang reaksyon sa katawan ko. Pumapayag ako sa lahat ng ginagawa niya. Wala na akong sariling desisyon. Ang alam ko lang gawin ay sa bahay niya lang at pagsilbihan siya. Araw-araw ipinag-iigib ko siya, ipinaglalaba at kung minsan ay pinapaliguan ko pa. Lahat ginagawa ko nang walang reklamo. Pero panay utos niya sa lahat ng gagawin ko. Pati na pag-CR ko ay di ko magawa ng solo. Kailangan niya munang sabihin na magpupups na ako. Pero pagka minsan na malayo ang pinuntahan niya, nawawala ang gayuman niya at natatauhan ako. Pero nakakadena ako na yung ginamit niya sa pinto
Yun ang ginamit niya sa akin kaya hindi ako makatakas. Pero pag dumadating siya, nagiging sunod-sunuran ulit ako sa kanya. Hanggang sa napabalita na sa amin na nakidnap ako at pinaghahanap na ng mga pulis. Pero mukhang mahirap na mahanap ako dahil malayong lalakarin bago ako matuntun. Sana matagal akong iwan nang makagawa naman ako ng paraan upang makaalpas sa kanya. At nangyari yun. Nang mangyari yun, natanggal ko na ang pagkakagapos sa akin. Nang patakbo na ako ay nakasalubong ko siya. At pinalo niya ako ng dala-dala niyang pangukay. Nahimatay ako at binitbit niya ako sa bahay niya. Nagtamo ako ng pasa, galos at marami pang iba na nagmarka sa aking katawan. Napansin ko kapag nawala ang kwintas niya, ay di na ako magagayuma. O kaya naman magsasalamin ako na hindi na ako tabla ng kanyang gayuma. Sinubukan ko lahat kapag bagong dating siya, di ako tumititig sa kanya. Pinipilit niya ako na tumingin sa kanya hanggang sa nakakuha agad ako ng gasera nang dumating siya, agad kong itinapon sa kanya. Akala ko tapos na ang lahat, pero hindi siya masyadong nasunog. Nagliyab ang buong bahay pero nakatakbo ako pati na rin siya hanggang sa marami nang nakakita na nagliliyab na bahay. Pumunta halos lahat ng kapitbahay, pati ng mga pulis at nakita nila ako. Kaya iniuwi na ako sa amin ng lantang-lanta at sugat-sugat. Nawala halos lahat ng iniingatan ko sa katawan ko at nadala na akong makipag-chat kahit kanino.